Malakas po mga kaibigan itong ugong-ugong tungkol dito sa di umano ay planong pag-impeach kay VP Sara Duterte. Ito kaya ay may katotohanan, may posibilidad siguro ano kasi ay kung ating babalikan ay meron naman tayong grounds for impeachment at nadiyan niya ang ilan dyan ay itong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, ano pa, other high crimes, graft and corruption. Yan ang ilan sa mga grounds. Ayun, ano ba itong pwedeng kaso kay Sara? Pwede nga dito yung betrayal of public trust. Kasi ay, ano ba yung betrayal of public trust? Yung nawala yung pagtitiwala ng publiko sa kanya. At ito ay nag-overlap dun sa graft and corruption kasi nawala ang pagtitiwala. Babalikan natin yung 125 million na nagastos niya sa loob ng 11 araw lamang. So, napakabilis ng pagkakagastos. Pwede itong pumasok sa graft and corruption kasi hanggang ngayon wala siyang may paliwanag tungkol dito kung saan niya dinalang pera, kung saan niya ginastos, walang document na pinapakita at mukhang kahit anong paggastusan niya ay sasablay yan sa batas ng confidential fund. Ngayon, ano pa yan? Bakit papasok dyan ng betrayal of public trust? Yan nga, mawawala ng tiwala ang publiko kasi hindi mo nga ma-explain eh. So overlapping yan. Yung graft and corruption, hindi mo maipaliwanag kung saan mo ginastos yung 125 million in 11 days. At pagkatapos nga ay bukod dyan, talagang mawawala ng tiwala ang publiko. Kasi nga, yun nga eh, hindi mo maipaliwanag eh. Graft and corruption, hindi mo maipaliwanag. Ano pa, yung betrayal of public trust. Bukod dyan sa pangyayaring yan, ay kitang-kita natin yung opinion niya sa West Philippine Sea. No comment siya ng no comment. Pero kapag may ika nga celebration or anniversary kung ano man itong China ay pinupuri niya, binabati niya at nagmamandarin pa siya. Ay anak ng kagaw na buhay natin to. Iisipin mo naman yan, paano ka pagtitiwala niyan? So posible nga siyang ma-impeach. At siyempre mag-originate yan sa House of Representatives. Diyan mag-i-start yan and later on ay mapupunta yan sa Senado at doon na nga mag-hearing niya kung saan ang magiging presiding judge diyan ay yung Chief Justice of the Supreme Court. So yun po, posible po mangyari ito? Posible po. Actually, maraming pwedeng talakayin tungkol dito sa kanyang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, etc. etc. Kasi isa pa rito yung pagtatanggol niya kay Pastor Kibuloy na sandamukal ang kaso sa abroad, sa US, sa child abuse, child trafficking, molestation, child molestation, rape. Pagkatapos, pinagtatanggol niya at sa halip na tumulong sa gobyerno na kanyang kinabibilangan bilang Vice President, ay ang tinutuliksa niya itong Philippine National Police na nagpapatupad ng batas ng warrant of arrest. Hindi naman ito sariling kagustuhan ng police. Pinatutupad lang nila yung warrant of arrest na inisyu ng korte. Pinagtatanggol niya. So, I think that is culpable violation of the Constitution. Wala ilan lang yan sa kanyang kakaibang style ng pamumuno. At talaga namang sinusuportahan siya itong mga may kasong mabibigat. At hindi siya nakikisa sa gobyerno para tugisin itong mga tao na ito. Sina Bantag, wala siyang comment din dyan. Sina Tebes, si Arnie Tebes, wala rin siyang comment dyan eh. Doon sa kaso ni Percy Lapid, ay wala rin siyang comment dyan. At puro pinapaboran niya, China, binabati pa niya ng Mandarin. Pinapaboran nga niya si Kibuloy. Pinapaboran niya itong mga red taggers dito sa Pilipinas. Ilan lang po yan sa posible. Alam ko marami pang makikita dyan ng Congress kung sakaling itutuloy nila itong impeachment process na ito. Ngayon ay nag-iingay si VP Sara, at tinitira na ang gobyerno kung saan siya ay kabahagi. Tinitira niya yung flood control, palpak daw. 6 na taon ang kanyang amay, wala rin nagawa eh. Si Pulong, 50 billion yung kanyang pundong nakuha ng panahon ng kanyang amay, wala rin nagawa sa Davao. Pati Davao, binabaha eh. Davao City lalo na. Wala nagawa. Tapos na itong reklamo ni Sara Duterte ay parang boomerang na bumabalik sa kanya. Yan ang matindi dyan. So, sa tingin ko siya ay nag-iingay kasi kailangan niya maging relevant kasi malapit ng eleksyon 2025. Kailangan niyan dalhin yung mga DDS, mga China boys, kailangan niyan dalhin yan eh. Sina Bato, si Bongo, basically. So, yun lang naman ang mga prominenteng DDS or pro-China. Although kasi lumipat na nga si Tolentino from pro-China nagpapanggap na siya ngayong hindi pro-China. Panahon Tinoy, liberal to Pagdating ni Duterte, bigla naging DDS, bigla naging pro-China. So balik tayo kay VP Sara Duterte.
posible talagang ma-impeach siya, no? Kasi ay, sa tingin ko ay talagang nagkakaisa ang maraming pinuno sa ating bayan na talagang mabigat ang nangyari noong panahon ni Duterte. Napakadelikado talagang makabalik ang Duterte sa pamumuno sa national level. Okay lang sa local kasi doon lang sila namiminsala eh. Pero yung national level, talagang bangungot ay nangyari sa Pilipinas. Sipin mo namang para na tayong ibinenta sa China. Ang pati mga pogo dito, mga illegal, nagdatingan dito sa ating bayan. Mga drug lord na Chinese, pinatatakas lang. At ang tinitira yung mga drug lords sa Pilipinas, yung mga local. Pero yung mga international, gaya yung mga Chinese drug lords, ay wala pinapatakas eh. So yun ang sa tingin ko talaga may concerted effort. Naniniwala naman ako dyan. May concerted effort na huwag makabalik ang mga Duterte sa national level. Doon na lang sila sa local. Kasi sa totoo lang, ang kanilang level of leadership ay talagang pang local eh. Yung mga brasuhan, bullying, pananakot, karahasan. Yun talagang style local na local eh. Talagang pang local level lamang. Pati yung kanilang mga binibitiwang salita na talagang kakaiba. Wala sa wala sa art of diplomacy eh. Puro bullying. Yun ang style ng kanilang leadership na hindi angkop. Kita naman natin ang palpak na ginawa ng ganyang klase na leadership. Ginawa ni Digong sa ating bansa. Palpak, sablay talaga eh. Hindi nararapat yan sa international arena. Hindi nararapat sa international eyes yung ganyang style ng leadership. So, kung ma-impeach man si Sara Duterte, ay hindi na ako magtataka. Kasi nga nakakatakot eh. Nakakatakot na manatili sa pwesto ang ganitong mga style ng pamumuno. Ano? So, anyway, abangan pa rin natin. Hindi naman natin hawak ang mga pangyayari. So, hindi natin sure kung mangyayari ang impeachment na yan o bagamat sa kasalukuyang dispensation ay napakalakas ng posibilidad nito ay mangyayari. So, abang-abang lang po tayo mga kabayan.